paano ba yung pagpapakain ng isang beses sa isang araw? Yun. Puro guys, sa ibon natin, depende sa lokasyon, pagpapabilis umuwi, nasa bloodline yan. Kahit na ba sabihin mong motivate mo, kung hindi naman siya natural na mabilis, hindi rin siya gano'n karami mananalo. Ayun. Lahat ng mga breeder ko, maliban sa may anak, isang beses lang sila kumakain lahat. Hindi naman nila kailangan talagang kumain ng marami kasi kung yung mga breeder masyadong makakatipid ka sa patoka, tsaka yung mga flyer ko, kaya isang beses ko lang din pinapakain. Isa yun sa motivation. Umaga ka nagpapakain, maaga ka nagpapakain. Ako, maaga lang ako nagpapakain eh. So, sasanayin ko na sila na yung mga YB pa lang sila, isang beses lang sila kumakain. So, paano yung Sir Mike? Paano ba ang sistema ng pagpapakain ng one day eat nyo? So, maraming benefits kasi yung one day eat eh. So, pag nagpakain ka ng umaga, o pagdating ng hapon eh, patanghali o hindi ka na nag-iisip na uuwi ng bahay para magpakain o hindi mo na istorbuhin yung mga kapatid mo, asawa mo para pakainin yung mga kalapati kasi ganito. So alam na nung mga kalapati na isang beses lang sila kakain. So yun yung ginagawa ko. Pagdating naman sa pagte-training ng kalapati, alam nila pagdating ng training o kaya pag tinawag mo sila, papasok sila sa kulungan nila kasi nga alam nila na isang beses lang sila kakain. So, paano ba yung pagpapakain ng isang beses sa isang araw? Yun. So, ang ginagawa ko, yung tinatansya ko muna bibigyan ko silang pagkain. Pagka nabigyan ko na sila at nakita kong walang, pagdating ng alas 5 o alas 4, alas 5 at nakita ko parang walang-wala ng laman yung butchi nila. So, dinadagdagan ko yun. So, at least parang sa tansya ko lang, at least mga 15 o 20 na buto na dapat at least meron sila sa sikmura nila, sa butchi Hapon. nila. O kasi nga, paggabi naman, hindi naman nila kailangan kumain ng marami. Kahit man tayong tao eh. Kasi matutulog lang din naman sila. Kahit naman tayong tao, ina-advise ng doktor, paggabi wag na kayong kumain kasi nga yung bituka nyo, nagtratrabaho ng magdamag, imbis na nagpapahinga kayo. So nagpapahinga rin yung bituka. Parang ganun lang yung logic. So, Ayun. ganun yung ginagawa ko. Yun, salamat sir. Sa Inakay po pala sir, may ibinibigay ka, may sinusubo. Sa Inakay naman, guys, ito naman yung lagi ko sinasabi. Kung yung mga YB ninyo, kung ano yung kaya nyo ibigay, magbigay ng idea o kahit na anong vitamins na makakatulong para sa kanila ibigay nyo. So kung kung pula-puti lang binibigay ko, multivitamin at calcium, mura, 50 pesos isang bote, o pwede na yun sa kanila. Basta't malusog lang naman sila, okay na yun sa akin. Basta't kahit nga sa pangkarera, basta't healthy sila, laban na yan, laban sa lahat yan. Yun, salamat sir. Sir, pwede po bang mabisita yung loop mo? O sige. Yan, sisilipin natin. Tara, let's go. Paggabi na. Oo. Pasensya na kayo sir, ginabi ako. So mga kaibon, nandito tayo ngayon sa Flyers Loop ni Sir Michael. Ay, grabe, ang ganda ng abangan ni sir, oh. Sarap dito pala mag-abang sir, eh. Sino kasama mo dito sir mag-abang? Wala, kadalasan ako lang tsaka yung mga anak ko. Kasi nga, yung family ko, mula nung unang nag-race ako, sila talaga yung kasama ko lagi. Na pagka may dadating, ako kukuha ng ibon, sticker, tapos sila na yung magte-text. So, minsan isang pamilya kami. Dati kasi, sa club na sila, pag may sinalihan ako 5 club, 5 rin yung, yung cellphone na nakahilera. Iba-iba po. Oo, kasi nga dati, kanya-kanyang clocking eh. Hindi kagaya na, kunyari naka-entry kami sa MMFC. Doon na lang kunin na lang nung ibang club, yung speed ko doon, sila na yung magko-compute. So hindi kagaya dati, kailangan 5 club, 6 na club sa asalihan ko. So 6 o 5 cellphone din yung magte-text. So pag natapos tong isa, MMFC, sunod-sunod na yun. Kung alin yung may pooling, yun uunahin namin. Ayun. Bali itong look mo sir, sariling design mo na sir. Oo, ako lang nag-design nito kasi gusto ko may abangan, hindi ka naiinitan, komportable ka. Ito, sarap dito mag-abang, oh. Kahit umulan yan, sir. Itong log po na to, panalo ko dun sa QPHA OLR. Yung ibang mga pinanalo ko dito ko nilagay sa log. So nagagawa ko ng log pag nananalo. Ang log ko dati guys, 3x6 lang na kahoy. Ang liit lang sir. Ang liit lang, 2011 yun.
3x6 na kahoy, sama-sama sila doon. So kung nanalo ko, gawa ulang kulungan uli. Tapos nanalo uli, gawa uli ng palaki. Hanggang palaki ng palaki. Ito na yung huling panalo ko, 2021. Ito na yun. Olo 200,000 yung nagastos ko dito. Okay, oh. Maliit dun sa ibang kumpara dun sa mga big time. Pero pagka ikaw yung ibon na pinanalo mo, ito yung nakikita mo. So masaya. Yo. Ano para po pati nakikita ng ibon yung mga pinaghirapan nila, sir, ano? Oo. Yun, yung pinaghirapan ng ibon, ito yun. Tsaka yung saya kasi ng pag ikaw yung naglilipad o lahi mo yung nililipad, pag nananalo, masaya. Yun. Ito, dito natin nakikita mga ibon, oh. Dito lang nadapo yung mga ibon niya, oh. Yun. Bali, ilang months, sir, yung ibon bago mo turuan dito dumapo? Ako guys, pag nagtuturo ako ng ibon, pag galing doon sa baba ng mga ibon, inakyat ko rito, 1 month yun, di ba? Iakyat ko sila dito, 1 month sila doon sa may viewing. Doon na sila lahat, doon sila dapo, doon sila lahat. 1 month sila doon. Tapos ibababa ko sila dito sa loob ng 1 week. So pag nandito na sila at may sarili na silang perch, pawawalan ko sila lahat. So itong tinuruan ko nito, may 60 piraso to eh. Ang dami, sir. Wala ako halos na wala. So yung pagtuturo guys sa ibon natin, depende sa lokasyon mo. Kung mababa yung lugar mo, pwede kang magturo doon na inakay pa lang, yung patalon-talon pa lang yung mga ibon, okay yon. Pero sa akin kasi, 2 months ako nagtuturo ng ibon dahil hindi pwede sa akin yung masyadong Mahina. bata. Kasi pag nalaglag, baka hindi na sila makaakyat. So, sayang lang. Saka ang experience ko dyan sa masyadong bata, sa akin kasi maraming dumadaan na ibon dito kasi sobrang dami na nag-iibon. Pagka may dumadaan, napapasabay sila, napapalayo, malayo na, tapos tsaka nila malalaman na malayo na sila, uuwi sila. Pag uwi nila dito, durog na talaga sila. So wala na talaga, hindi na bisa nare-recover. Ayun. So etong mga 2 months, medyo buo na yung pag-iisip nila, tsaka yung katawan nila, medyo okay na. Kaya nakakasurvive sila sa ganung sistema na ginagawa ko. Yung 2 months na yun, wala akong ganong nawawalang ipon. Oh, ayos. Ang galing ni sir. Ito, silipin natin yung loob ni Sir Michael. Ayan. Bali, ganito design, sir, ano? Talagang lalagyan ng mga pugad na lang, sir. Ito kasing design na to, parang ako lang ano yan. Ayan. Ito naman, parang dito yung pag mag-motivate ka, kung naghihiwalay ako ng cock o hen, di tagpare sila, lalagyan ko lang dito ng isang hen, tapos 2 cock dyan, mabilis silang umuwi. Isa sa paraan ng motivation yun eh. Marami naman paraan ng motivation. So yung iba, ginagawa nila, nagpapaaway sila, yung iba ginagalit. So yung iba naman, ganito, widowhood. So eto naman kasi, kaya ganito ginawa ko, mas tipid kaysa doon sa widowhood kasi, isa-isa. Opo. Isang kalapate, isang ganito, tapos isang kalapate. Kailangan mo ng maraming ibon para kada flyer mo may sariling kapares. So ito, maglalagay lang ako ng isa rito kalapate, tapos yung dalawa diyan mag-aagawan na sila sa kung babae man yan o lalaki. So mabilis isa sa motivation na mabilis silang umuwi. Ayun. So yung guys, yung pagpapabilis umuwi, nasa bloodline yan. Kahit na ba sabihin mong motivate mo, kung hindi naman siya natural na mabilis, hindi rin siya gano'n karami mananalo. Ayun. Tsaka kagandaan nito, sir, ano? Konting gastos lang pati. Oo. Yan. Ako lang gumawa nito eh. Walang ganong gastos. Ayan. Talagang pag masipag, sir, ano, kayang gawa ng paraan, no? Oo. Pagdating naman sa kalapate, nagagawa ng paraan. Yan. So, ayan. Etong mga ibon na to, guys. Ayan, marami yung mga ibon dyan. Dami. Bali ito, sir, may mga pang north dito pa, sir. Puro north lahat to, bro. North pala lahat to. Hindi dapat ako maglilipat pa rin ngayon dahil nga kukunti yung ibon ko na i-breed. So yung mga ibon na to, siguro ang ibon ko dito nasa mga 8 piraso, 7, ganun lang. Tapos karamihan dyan, mga ibon ng tropa na ako na lang naglipad. So halos buo pa yung team, parang 6 na training na. So okay naman sila, 5 o 6 na club training na ako, buo pa rin sila. Okay, sir, ano, madami nagpalaro sa'yo, sir, ng ibon nila. Kasi wala akong panlarong gaano kasi laki ng kulungan ko, akasya naman sila doon, tapos aalog-alog. Sabi ko, yung piniem ko yung iba, gusto naman palipad, ganun-ganon.
So nagpalipad naman sila. So kasi isang aasikasuhin ko rin yung ano eh, yung 8 eh. Ay, 8 tsaka yung ganito karami, parehas lang aasikasuhin. Kaya dinamihan nyo na, sir. Natuwa naman yung mga tropa dahil nga yung mga ibon nila na masusubukan.